think about the road you took for love. I know your grace will stay the path. Light up the way of your heart, moving like it to the mountains, moving like it to the wind. And I'll chase your voice through the dark, fix my eyes on the unexpected, and no wonder of a shadow stay. And I won't be afraid. In every way, never fail to have your way. Hear God, and I'll sing your praise. Fix my heart to yours, ready for the unexpected. Ready, what will you do next? The weight of your heart, moving like you do the mountains, moving like you do the wind. And I'll chase your voice through the dark, fix my eyes on the unexpected, in the wonder of a shadow step. So take another step. Happy New Year to everyone! Ang biyaya ng Diyos ay sumaatin lahat. Lalong-lalo na ngayon ay ang unang Sunday ng 2022. Patuloy tayo at sa paglilingkod sa Panginoon dito sa Christchurch, Ortigas. At sa ating panimula, ito yung parang simula. Kahapon, marami tayong mga tinatawag na celebration at maraming mga family ang nagkasama-sama. Tunay na excited tayo. Sa kabila ng excitement na yon, syempre, ang pagpapaalamanan. Medyo mahirap yon, yung nagpapaalam. At sa araw na ito, I would like to remind us again that we need to remember, we need to refocus, and we need to restart. Alam niyo ba yon? Kailangan natin magpatuloy, subalit sa pagpapatuloy na yon, kung tayo ay nagkaroon ng mga problema, tayo ay nagkaroon ng mga hindi magandang mga experiences. Alam natin yan dahil nanggaling tayo doon, lalong-lalo na ngayong pandemic, tayo ngayon ay haharap sa tinatawag na restart. Merong hard reset na gagawin. At alam ko na ang restart ay napakahirap gawin. Subalit alam natin, sa tulong ng ating Panginoon, ito ay mangyayari. Kaya samahan niyo ako sa araw na ito. Tayo ay patuloy na magpuri sa Panginoon. Tayo ay patuloy na mag-aral ng Kanyang salita. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa inyo na tunay na merong mga celebration pa, Panginoon. Excitement, Panginoon. Ang mga nakakatuwang mga pangyayari dito sa bagong taon. Subalit sa kabila nun, Panginoon, ay maraming mga katanungan, maraming doubts, maraming mga iniisip, agam-agam ang bawat isa. Ano nga ba ang mangyayari? Ano nga ba ang pwedeng gawin? Ano ba ang direksyon na tatahakin? Napakaraming katanungan at alam namin na tanging sa inyo lamang ang kasagutan. So sa araw na ito, Panginoon, marapatin ninyo na kami, Panginoon, ay muling lumapit sa inyo upang
ipahayag ang lahat ng aming mga bagay na kailangan naming ipahayag sa buhay na ito. Pagpalain niyo po kami sa pag-aaral ng inyong salita. Kayo po ang may taas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Restart. Yeah, restart. Nung college days ko, meron kaming ginagawa minsan research work. At doon sa research work na yun, naalala ko pa yung computer dati, merong sasabihin sa screen, press any key to continue. Itong classmate ko, ginawa niya, ang pinush niya na button, yung power button. At gusto naming sakalin siya. Alam mo bakit? Dahil hindi namin na-save ang karamihan sa aming naisulat. So, nag-ulit-ulit kami. At doon sa pangyayaring yon ay maraming mga panghihinayang, maraming mga inis, galit. At alam namin na yung emotion namin ay napakataas noong time na yon. However, we need to do it again. We need to do it again and again. You know why? Because habang tayo ay nabubuhay, kailangan natin to move on. But in our life, there are times that we need to restart. Meron tayong mga time na kailangan nating magsimula muli. Maraming mga tao ngayon ay nag-iisip, paano nga ba magsimula muli? Ano nga ba yung gagawin namin? Marahil ikaw yon, nakaramdam ka ng mga paghihirap sa 2021. Meron kang mga kinikailangang ayusin ngayong 2022. Ikaw ay nagkaroon ng maraming mga suliranin ng 2021. Nagkaroon ka ng rejection ng 2021. Meron kang mga regrets sa buhay. And you need a time for a start all over again. You need a time to recover what is lost. You need a time na ito yung mark ko upang sa ganun magpatuloy muli sa aking gagawin sa buhay. Maybe this is the time. 2022. Napakagandang time dahil maraming mga tao ay nagsisimula katulad mo. Yun ang katotohanan. Hindi ka nag-iisa. So, upon looking at our team for the week, actually, it's a week team, simula nung Wednesday and then nung bispiras ng New Year nung Friday, nung Wednesday, remember, nung Friday, refocus, and right now, restart. Magsisimula muli. So if you have your Bibles with you, I would like you to open it in Isaiah chapter 43. Alam ko, napaka popular na verse ito sa book of Isaiah. At ito ang kanyang sinasabi sa verse 16 hanggang 19. Sabi dito, "This is what the Lord says, who makes a way in the sea and a path through raging water, who brings out the chariot and horse, the army and the mighty one together. They lie down, they do not rise again. They are extinguished, put out like a wick." He said in verse 16, "Do not remember the past events. Pay no attention to things of old. Look, I am about to do something new. Even now it is coming. Do you not see it? Indeed, I will make a way in the wilderness, rivers in the desert." Ito ay isang passage sa Bible na kung saan merong instructions sa Panginoon. But before he told about the instruction, he was referring to himself, that he can do something in the life of the people who believes in him. Meron siyang sinasabi na patungkol sa kanya. Nagsisimula siya doon na ito ang sinasabi ng Diyos. Siya na gumawa
ng daan doon sa tinatawag na dagat. Merong binanggit dito. And a path through raging water. Doon sa rumaragasang tubig, gumawa pa rin siya ng daan. Who brings the chariot and horse, the army and the mighty one together. They lie down. Nasira lahat ang army na ito. At hindi nanalo sa kanya. Isipin mo, etong text na ito, it talks about God and it talks about how powerful He is. He is so powerful indeed. Siya ay powerful na kung saan you can trust Him. And the only way for us to restart this year is for us to trust Him about the things that we need to do this year. Ano ba yung kailangan mong gawin ngayong taon na ito? Ang katotohanan ay magagawa mo lang siya kung nandoon ang Panginoon at kasama mo siya. Gusto ng Panginoon na maging siya ay kasama siya doon sa kanya, sa iyong buhay. Gusto niya na ang buhay mo ay nakasandal ka doon sa kanya. Upang sa ganon, tunay nga na maging successful ka sa gusto mong gawin sa buhay. Alam ko, maraming mga tao na nangangailangan ng tinatawag na fresh start or reset. O yung sinasabi nga natin is that kinakailangan natin ng restart, magsimula muli. At maraming nahihirapan sa pagsisimula muli. Kaya nagpakilala ang Panginoon. Nagpapakilala ba siya sa iyo? Nagpapakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay sa paligid mo. Pansinin mo ang paligid mo. Alam ko, para sa marami ay walang pinagkaiba naman yung paligid ko. Yun pa rin. Or para sa ilan ay meron namang pagbabago, subalit hindi ganun katindi ang pagbabagong ito. Bakit ko na itanong ito? Yung nasa paligid mo. Anuman ang meron sa paligid mo, tandaan mo ito, magsisimula ang Panginoon sa pagbabago, hindi lamang sa paligid mo, kung hindi sa iyo mismo. Ang pagbabago ay sa iyo. Nakatuon ang Panginoon sa iyo, hindi sa nakapaligid sa iyo. If you want a restart, a refresh, a fresh, new life, you need to understand that God is looking at you and He is the one who will help you to find that refresh or restart life. Yun ang katotohanan. Kasi kung hindi natin makita yung pagbabagong yon sa the way that God wants it to happen, maraming mga bagay na pwede kang puntahan. Subalit lahat ng mga direksyon na yon ay pawang mga bagay na hindi mo gugustuhin. And the only way for us to say that we are successful in this fresh new life that we have in Christ is only through Christ. So, handa ka na ba? Ito yung sinasabi niya. Sinasabi ng makapangyarihang Diyos na kayang baguhin ang lahat ng bagay, na kayang ayusin ang lahat ng bagay dahil naniniwala tayo na walang imposible sa Kanya. Walang imposible sa Diyos. Di ba? Walang imposible. If you need a fresh new start, start with God. Start with Him. There is no other way for us to restart again. The only way for us to restart our life is through Jesus Christ. Wala nang iba. Tandaan natin, siya ang may akda ng buhay. Hindi lang yon, siya ang nagbigay ng buhay. No, kahit na yung mga bagay na nangyayari sa'yo o yung mga nangyari na sa'yo, tandaan mo, He allowed it to happen because He has this plan for you. A plan wherein makasama mo siya sa iyong buhay.
ito ay napakahalagang maintindihan ng tao. Kung hindi mo naiintindihan ito, may problema ka, kapatid. Dahil kung gagawin mo ang buhay na ayon sa iyong kagustuhan lamang, ang ending nun ay napakahirap. Subalit kung titingnan mo yung buhay na kung saan ay kinakailangan ko pala talagang magkaroon ng relasyon sa Panginoon, then you are up to a fresh start, a new life. Kahapon, I have a chance na makapag-usap kami ng uncle ko. And marami siyang katanungan. Marami siyang katanungan. At ang laging bumabalik kami sa usapin ng relasyon sa Panginoon. Tanging ang relasyon lamang sa Panginoon ang siyang makakapagpabago sa isang tao. Kahit ano pa ang sitwasyon mo ngayon, kaya kang baguhin ni Lord. Yung pinakamatindi nga di ba? Kayang baguhin ni Lord, ikaw pa kaya? Kaya niyang baguhin ang course ng buhay mo. Kaya niyang ayusin ang buhay mo. Dahil walang imposible sa Kanya. So the first thing that we need to understand about restart is for us to begin with the one who started it all. Nakuha mo ba yun? At yun ay ang Panginoon. Tanging ang relasyon lamang sa Panginoon, siyang makapangyarihang Diyos, ang siyang makakapagpabago ng buhay mo. First things first, ang sabi niya doon is that you need to stop looking behind you. Yun ang katotohanan. Kung palagi mong iniisip ang mga pangyayari noon, nung isang taon, tapos na yon, isang araw pa yon, nung isang araw, kahapon yon, nung isang linggo, nung isang buwan, nung isang siglo, ewan ko kung saan ka patutungo. So, if you believe in that direction ng Panginoon, the command of God to stop looking behind, that means don't expect past victories to sustain you. Don't expect. Huwag mong expect na dahil naging successful ka last year, magpapatuloy ang success mo kung wala ang Panginoon. Don't expect. Ibig sabihin nun, forget all of those things. Magandang kwento yon. Kaya lang tapos na yon. Sabihin mo dyan sa kasama mo, tapos na yon. It's time to move on. If you have past victories in life, therefore that is all history right now. Tapos na. If you want a fresh start, you need to stop looking on those past victories. But you need to remember, always, remember it, but stop looking on that direction, because you cannot expect that direction to sustain you in your life here in 2022. Secondly, don't allow past failures to paralyze you. Hello? Magising ka sa katotohanan. Tapos na yon. Tapos na yon. Ang mga bagay na kailangan natin pagdaanan ay pagdaanan lang natin. Huwag kang manatili. Kung kinakailangan mong sariwain ang mga pain, ang suffering, ang pagluluksa, kinakailangan mong damhin pa, then give yourself time. However, huwag kang manatili sa place na yon dahil hindi yon ang plano ng Panginoon sa iyo. You need to understand that those things can paralyze you. And if you dwell on past failures, that means you are dwelling on what we call death. That's the truth. Kaya nga, ihinto mo ang pag-iisip mo sa tinatawag na pangyayaring wala ka nang magawa. Wala ka nang pwedeng gawin diyan. 'Di ba? Ano ang sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon? Alam niyo, in 2 Corinthians
chapter 5 verse 17, meron siyang binigay na sagot. Sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Don't you know that that is the heart of the gospel? Ito ay ang puso ng good news. Kung sino man ay nakay Kristo, siya ay bago. Amen ba doon? Siya ay bago. So, stop looking behind you because those are past life. Hindi ikaw yon. Kung ikaw ay nakay Kristo ngayon o sa araw na ito dahil naririnig mo ang mensaheng ito at gusto mo meron kang tinatawag na restart life, a fresh new life, that means you are a new creation with the Lord Jesus. You cannot say, I will start a new life today without Jesus, because you will end up, just like the last time. And the devil wants that. Your enemy, the devil, wants that to happen to you. Because without Jesus Christ in your life, I tell you, you cannot have a fresh new start. Ay, hindi naman, pastor. Siguro, marami nga dyan. Ganito nga na. Well, it can sustain them for a while. Pero, ang totoong pagbabago ay na kay Kristo. Alam niyo ba, na ang kinakailangan na pagbabago ay yung pagbabago ng isip. Yan ang katotohanan. Kinakailangan mo na baguhin mo ang isip mo. Ang pananaw mo sa buhay. It's all about how you view life. Maraming mga tao, ang view nila ng life, magkaroon lang ako ng ganito, magkaroon lang ako ng ganyan, maka-acquire lang ako ng property na ganito, meron lang sana akong ganyan, ay, buti pa siya, sana all. Di ba? Yung mga ganon. Stop. Stop with all those things because those things are from this world. Ang mundo gusto kang libangin sa mga bagay na kung saan gustong-gusto niya doon sa mga tao. Subalit, frustration ang nangyayari kapag hindi mo nakamit yung mga bagay na yon. Ano dapat yung pananaw natin sa buhay? Magkaroon tayo ng tinatawag na values na kung saan ang values natin ay relationship. Na kung saan meron tayong tinatawag na contentment. Ito ay mga mabibigat na word. These are heavy words to digest. Because when we talk about contentment, we are talking about our life begins with the Lord Jesus Christ, and that's all. Stop. Sabi ko nga, meron ako palaging sinasabi na itong pandemic na to, dinala ako sa tinatawag na nag-iisang prayer. Meron lang ako isang prayer. Alam mo kung ano yung prayer na yon? Lord, sana walang magkasakit sa pamilya ko at sa lahat ng mga members ng church. Can you imagine? And I am so content. Meron akong contentment dahil doon. Dahil alam ko na yun pa lang ay tunay na biyaya, tunay na pagpapala galing sa Panginoon. So stop looking on all those things, all your trophies. Kaya iba yung place ko ngayon. nasa ibang place ako ngayon. Pero the truth is that forget all of those trophies that you have, all the things that you receive in life, everything, including those pains and suffering that you experience, and start a new life with Christ. Start a new life with Christ. You need to start looking ahead. You start looking ahead. Dapat makita mo kung ano yung pwedeng mangyari kung kasama mo si Kristo. Basahin natin yung verse 19. Sabi niya, look, I am about to do something new. Gagawa siya. Sinong gagawa? Ang Panginoon. At ang sabi niya, even now, it is coming.
Alam niyo ba habang nakikinig ka ngayon, nangyayari na. Kaya nga ang tanong niya dito, do you not see it? Habang nakikinig ka sa akin ngayon at pinapakinggan natin sa pamamagitan ng direksyon ng banal na espiritu, merong mga nangyayaring bago. Habang nagsasalita ako, may nangyayaring bago, a fresh new revelation. Actually, mahirap naman yung fresh new revelation. Lahat na kasi na-reveal. Ibig sabihin, a fresh new start. A fresh life. Di ba? Indeed, I will make a way in the wilderness, rivers in the desert. Kaya niya bang gawin yun? Yes. Kung nakayanan niya nga hatiin ng ang dagat, kaya niyang gumawa ng path doon sa rumaragas ang tubig, kaya niyang gawin ito. Dahil nga siya nagpakilala siya sa kanya, again, walang imposible. Nothing is impossible with God. And so, when we talk about having a new start, a new beginning, a fresh new start, a hard reset. Tayo hard reset. Pahirap yata yung hard reset. We are talking about looking ahead. Start looking ahead. Today is January 2. Let's move on. Look ahead. See, God brings newness. Ang Panginoon magdadala ng bago. Kung first time mo sa pagiging Christian, sa pakikinig nito, etong sasabihin ko sa iyo, you will have a fresh new family. Bago. Bagong pananampalataya, bagong pananaw sa buhay, lahat bago. You need also to anticipate God do something great. Kinakailangan may anticipation. Sabi ng iba, wala naman akong pinatago kay Lord eh. Ang katotohanan nga yan, gustong-gusto niya na maging partner ka. Di ba? Gustong-gusto niya na makasama ka. Gustong-gusto niya yon. At kapag ka binigay mo ang buhay mo, binigay mo ang oras mo, binigay mo ang lahat-lahat sa Kanya, sasamahan ka ni Lord. Pastor, ang hirap naman yan. Yes, mahirap. Subalit kasama mo naman si Lord. Babalik na naman tayo sa usapin na kasama mo naman si Lord. And the truth is that when God is with you, it's perfect because you have the perfect God. Amen ba doon? Amen. Di ba? Nandun doon. Kailangan makita mo ang Panginoon na kasama mo. If you only surrender your life to Him. So, anong ine-expect natin ngayong 2022? CCO. I pray that each and every one of us will agree that 2022 is a year of equipping. Equipping. Let's equip ourselves to be the disciple that God wants us to be. Equip yourself, di ba? That is a season for equipping, of building us up to reach our full potential for what God is calling us to do. Kaya nga, mangyayari sa Tuesday, merong tayong meeting, meron tayong gagawing mga equipping tawag doon, meeting na kung saan ipaplantyahin natin hanggang April kung ano ang pag-aaralan natin. At hindi lang tayo, kasama natin ang ibang mga churches, ang ibang mga leaders ng churches. So, kailangan nating makita yon. Kailangan maramdaman natin na tayo ay nag-e-equip. Alam nyo, kaya marami sa atin ang ayaw, parang hindi lang talagang malamig sa kanilang relasyon sa Panginoon dahil hindi sila nag-e-equip. Kapag ka nakakaramdam ka ng panlalamig, doon ka dapat magsimula. Simulan mo, ibigay mo yung oras mo sa Panginoon. It is only our ability
availability, I should say. It is only through our availability that God can work with us. That's the truth. So, be available. If 2020 is a year of equipping, then be available for Him. Not only that, 2020 is another opportunity for service. So this is a season for service. There will be focus for improvements in service, 'di ba? Meron tayong mga gagawin, mga small groups, at yung mga small groups natin, yung mga life groups natin, palalakasin natin because we need to have a fresh start. Let's restart CCO once more. Magsisimula tayo doon sa tinatawag na equipping, and then let's go to service, to minister to people. Let's do that. Our response should be a fresh start. Let's restart. Let's anticipate Him doing something great. Alam mo, nagpe-pray ako. Kahapon, pinagpe-pray ko na, Lord, kung ito yung gusto mong ipagawa sa amin, equip and to serve, then we will do it. We will do it. Just guide us along the way. Guide us along this path, and we will do it. Wholeheartedly gagawin namin ito. I will ask few people. I will ask all of you actually, but I know just few people will respond. You know why? Kasi marami pa sa atin, ang nakakalungkot, marami sa atin ay nagpapadala doon sa bitag ng kaaway. Ano yung bitag ng kaaway? Ito yung bitag ng kaaway. The enemy wants to isolate us. Yun ang totoo. Tayo naman nagpapa-isolate tayo. Divide and conquer is the name of his game. And so, we must be available for each other so that in a way, we can have that, what we call, yung tinatawag na strength together with the Lord. Sabi naman ng isa, Pastor, si Lord na naman kailangan ko eh. Think again. Because that is the first crisis that God addressed in the Garden of Eden. The first crisis was that it is not good for a man to be alone. It is not good. Kasama mo naman si Lord eh. Kasama ni Adan si Lord nung sinabi ni Lord na it is not good for a man to be alone. So, it's time for you to get out of your comfort zone right now, to be one with us in this season of equipping, and to be one of us in this season of service. Kung saan man tayo dadali ng Panginoon, bahala ang Panginoon doon. Amen ba doon? Amen. Di ba? Kailangan nating makita ang Panginoon sa season ng equipping at service. So, if we want to restart our life, let's restart our life with God, with Him, with Jesus. For those of you who for the first time you just heard this message of hope in Jesus, then it's a good start for you for 2022. Kinakailangan gawin mo ito. At ang una mong gawin, you surrender your life to Christ and get a family of believers. The church. Huwag kang pupunta sa church na hindi ka ituturing na pamilya. Pumunta ka sa church na kung saan it's a Bible-believing church at ituturing kang pamilya. Punta ka sa CCO. Tuturing ka naming family. And if it is, you are a seasoned Christian na kung saan ay matagal ka ng Kristiyano pero dumating ka sa point na talagang ang hirap-hirap na, dumating ka sa lahat ng mga pagsubok, meron kang pain and suffering, meron kang regrets and rejection, meron kang mga bagay na hindi mo maintindihan, and you need to really to push that reset button of your life, then I tell you what,
I want you to go back to Jesus. And I want you to rededicate your life. I want you to be one with Him and to be one with the family of believers. In CCO, this is a season of equipping. That is why we need to be one together in doing this fresh new start for 2022. Let's start by equipping. Let's start by service. Ito ang namimiss ng marami sa atin. Kung hindi mo namimiss ito, i-miss mo na rin. Upang sa ganun, maging kaisa ka sa gagawin ng Iglesia ng Panginoon dito sa Christchurch, Ortigas. So, what does it mean for us to restart once more? It means that we need to ask the Lord, ask God, and to be one with Him, surrender our life to Him, and heed His calling. Kailangan makita ang bawat isa na patungo doon sa direksyon na gustong ipatahak sa atin ng Panginoon. Kailangan natin ang Panginoong Jesus sa taong ito. Ang tanong, kailangan mo ba ng restart life? Or restart button? Kailangan mo ba si Kristo? And I'm sure lahat tayo kailangan natin si Kristo Jesus sa 2022. Again, have a prosperous New Year. Manigong bagong taon kay Kristo Jesus. God bless you. Today I would like to celebrate the goodness of God. And He said to His disciples, He took the bread, gave it to His disciples and said, "Take this and eat it, for this is my body, which will be given to you. And take this cup and drink from it, for this is my blood, a blood of the new and everlasting covenant. It will be shed to everyone, so that sins will be forgiven. Do this as often as you remember me." If you have your bread and your wine or your juice or biscuit, please join me in this communion. I'm sure that God is doing something new in our life. Let us pray. Lord Jesus, thank you so much, dear God. Because of your sacrifice, we have hope. Bless this time of communion with each other. Be with us, Lord, in Jesus' name. Amen. Let's eat the bread. And together, let's drink from the cup. CCO, it's offering time. Again, I would like to thank you for the past 2 years of pandemic na kayo ay sumuporta sa mission ng Panginoon through Christchurch Ortigas. And today, I will ask you for another year of mission. Alam ko na mahal niyo ang Panginoon. At alam ko na hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Let's do this together. Let's have a mission for 2022. Again, sabi ko nga kanina, gagawin natin this year is we will go for equipping season and also for service. Itong dalawang bagay na kung saan gagawin natin. Dito tayo magko-concentrate ng gusto.
And again, we need your support sa aming mga mission partners. Maraming salamat. Our prayers daily is for you and also mga leaders and members ng church. Maraming salamat sa inyo. 2022, we will ask you for more. At alam ko na excited ang marami sa pag-support ng CCO, ng mission ng Panginoon na ito. So if you will give your tithes and your offering, ang ating bank information ay nasa screen ninyo. You just take time and ask God kung magkanong ibibigay nyo ngayong year na ito. You will commit. Alam mo, ganun ang ginagawa namin eh. Ginagawa namin na every year, sabi ko sa Panginoon, itong amount na ito, Lord, ibibigay ko sa inyo this year. Ibig sabihin nun, mas malaki kaysa last year. Nahihigitan namin yon, yung pagbibigay na yon. And I want you to do the same. Magkano yung ibibigay ko sa iyo ngayon, Lord? Ibabalik ko sa inyo ngayon, Lord, itong year na ito. And you will see what will happen. God will honor your prayer. And so, this year, marami tayong gagawin. And we want you to be our partners in doing the mission of Jesus Christ through Christ Church Ortigas. Again, thank you so much. Let us pray for our tithes and offering, and also we will pray for this year. Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Kayo ang aming Diyos at nakapagligtas. At sa pagkakataong ito, hinihiling po namin na patuloy niyo pong pagpalain ng CCO. Bless us financially. At ang mga mission partners, ang mga leaders, ang mga members ng church, patuloy niyong payamanin, Panginoon. Upang sa ganun, magpatuloy ang gawain ng CCO dito sa lupa. Salamat po, Panginoon. Kayo ang aming Diyos at tagapagligtas. Lord, help us, dear God, to pursue equipping and service in the ministry, dear God. Kayo po ang humawak sa bawat isa. Guide us, dear God, sa lahat ng aming gagawin. And I pray, dear God, for all those mission partners, family nila, ang mga leaders, at ang mga members, kasama ng lahat ng pamilya nila. Lord, samahan niyo po ngayong 2022. Kayo po ang shield nila, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng maraming pagpapala. Bless them with their health. Bless them, dear God, with with their finances, Lord. Bless them, dear God. Huwag niyo po silang pababayaan. Be with them always. At kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-direct ng paths nila. Lord, thank you so much, dear God. We believe, dear God, that you are with them as much as you are with us. And so, Lord, as we move through this year, 2022, dala namin ang bagong sigla, dala namin, Panginoon, ang bagong buhay para sa bawat isa. Thank you. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you and Happy New Year. Hi, and welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when the service is over. Throughout the week, we gather in groups to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun.
Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. I am aware that there are people watching this stream right now that may not know Jesus personally as their Lord and Savior. The whole reason why CCO do this live stream is that we want to give you an opportunity to come to know Jesus Christ as personal Lord and Savior. You know, you may never heard anybody talk about Jesus the way before, right? Like, He is my King, He is my friend, I have relationship with Him. When the Bible says, if you confess with your mouth, believe in your heart that Jesus is Lord, you will be saved. Saved from what? Saved from eternal separation from God. Today, you can be reconciled to Him and get right with God. You may not know Him, maybe once you did, but right now, you're not walking with Him. Well, today is your day. It's time to come home. I want to encourage you that this is your moment, right now. If you don't know Jesus or not sure where to stand, I want you to say yes to Jesus right now in the chat box. And in faith, you will begin relationship with God today. What we want to do with you is we want to pray. We want you to invite Jesus in our heart, making Him the Lord and Savior. So I want you just to pray this prayer and repeat after me. Dear Heavenly Father, I come to you in the name of Jesus. I believe Jesus is your Son and He died on the cross to take away my sin. So I ask you to forgive me all of my sin. I believe that Jesus rose from the grave to give me eternal life. Today, I step into right relationship with you with my faith in Jesus and His completed work on the cross. I am now your child. So I ask you, Lord Jesus, to come into my heart, come to my life, and become my Lord, my Savior, my best. In Jesus' name I pray. Amen.